Abangan ho mamaya makakausap po natin si Senator Riza Ontiveros kaugnay po sa ilang mga punto. Pangunahin po dito ang usapin diyan sa may West Philippine Sea kasi this week ay lalayag na po muli yung ikalimang civilian mission papunta po diyan sa may West Philippine Sea. Ito po inorganisahan ng atin ito coalition. Maliban ho dyan mga kabombo, update din po tayo sa nagpapatuloy na pagtugon ng gobyerno dito ho sa krisis na ating pong hinaharap po ngayon at iba pang mga issue tulad po ng flood control scandal. Nasa linya ho natin mga kabombo si Senator Riza Ontiveros kaugnay pa rin po sa mga nabanggit po nating usapin. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Senator Riza Ontiveros, si Bombo Genesis at Bombo J po ito. Welcome sa Bombo Network News, ma'am. Salamat, Bombo Genesis at Bombo Jai. Magandang umaga at sa lahat ng ating mga kababayang tagapakinig. Thank you so much for joining us, Senator. Tayo po yung napapakinggan at napapanood sa ating Very 32 stations welcome. nationwide na po ito. Unahin po natin yung usapin, unahin po natin yung usapin sa West Philippines, si Senator, ano? Okay Nagtungo ho po. kayo doon lately and may kung ano po yung nakita ho natin ng mga, pangunahing pangangailangan ng mga komunidad po doon, Senator. Ay, nako, at kumikilos na talaga sila dito, no? Yung mga kababayan nating mangingisda doon sa Pag-asa Island, sa Kalayaan Island Group, kasama yung kanilang mayor. So, yung mga pangangailangang pangkabuhayan talaga, bilang sila nga ay pumapalaot para maghanap buhay. At ngayon, nitong nakaraang mga taon, humaharap sa hamon ng pagpipigil sa kanila, no, ng mga vessels ng China na makapangisda sa mga ancestral fishing grounds nila. Yung mga usapin din ng kalusugan at edukasyon, sinusulong din nila dyan sa Pag-asa Island sa pagpapatuloy ng operations ng kanilang barangay health station doon o rural health unit at yung sa kanilang mga eskwelahan. And wow, talaga Bombo Genesis, naramdaman ko habang nandun ako, alam na alam po nila yung tagumpay natin sa Arbitral Award noong 2016. Sila mismo ay nagbubukang bibig na West Philippine Sea, atin ito. Mula po sa mga adults, yung LGU nila, hanggang pa po sa mga batang estudyante na na-meet ko doon. So, nakakatuwa po talaga. Alam nila yung kanilang mga pangangailangan. Sila po ay nananatili doon kahit napakamalayo po sa ibang bahagi ng ating bansa. At aktibo silang kumikilos, nagpa-participate para makuha nila ang mga serbisyong kailangan nila para panatilihin ang kanilang komunidad doon, kasama na yung kanilang LGU. This week, ma'am, magtutungo na ho doon, Senator, ano? Yung panglima yata na civilian mission papunta ho sa mga community ho doon. Pero sa part po ng Senate, may mga mga pending legislation ho ba tayo para maprotektahan and kahit papaano ma-improve yung pong komunidad po sa West Philippines, ma'am? Oo, definitely. Well, in terms of pending legislation, patuloy po natin sinusulong yung West Philippine Sea Mandatory Education Bill. Kasi kailangan talaga, tulad ng mga kababayan natin sa Pag-asa Island, na alam, na isa sa puso at isinasabuhay ng bawat Pilipino ang katotohanan at kahalagahan ng pagdepensa ng ating karagatan, ating karapatan dun sa dagat niya sa West Philippine Sea. And yung mga nauna na, no, kami po sa Senado, we made sure na yung mga nangungunang nagbabantay sa West Philippine Sea, tulad ng Philippine Coast Guard na active doon sa Pag-asa Island kasama ng Philippine Navy, ay nabibigyan ng sapat na pondo. Para sa ngayong taong 2026, nadagdagan po ng 8.6 billion pesos ang pondo ng Philippine Coast Guard bilang sila nga ang nasa front lines ng ating pag-assert ng karapatan dyan sa West Philippine Sea. And moving forward, Bombo Genesis, kasama kasi sa plano ng Coast Guard ang pag-procure ng mga vessels. Well, hindi naman natin kaya pang tapatan ang Coast Guard fleet ng China, pero naasahan natin na sa pamamagitan ng mga karagdagang pondo at karagdagang barko tulad nito, mas may masasandala naman ang ating tropa sa karagatan. Pero may bago ho tayong district na doon, ma'am, ano, Senator? Bagong Coast Guard District which is kauna-unahan doon sa may part na yon. Ngayon lang. Opo. Importante po yun, Bombo Genesis, kasi hindi naman humihinto ang China sa panghihimasok
sa West Philippine Sea. At Ah. well, alam nating sa ngayon, hindi talaga sila titigil. So yung pagpapalakas ng ating presensya doon bilang isang bayan sa pamamagitan ng local government unit, sa sa Philippine Coast Guard, yung simbahang Katolika din, di ba? Oo, oo. Magtatayo ng isang eskwelahan, magtatayo ng isang simbahan o chapel doon. Sana may iba pang mga private sector partners na pwedeng mag-partner sa LGU doon sa mga programang gusto nilang pagtulungan. And yung civil society ay sana whether doon sa Pag-asa Island or mula dito sa buong bansa natin ay patuloy na sumuporta doon sa isinasabuhay ng mga kababayan natin sa Pag-asa Island na talagang araw-araw yung buhay nila, ibig sabihin din ay West Philippine Sea, atin ito dahil nananatili silang nabubuhay doon, nagtatrabaho, nag-aaral, nagkakaroon nga ng local governance. So, napaka-inspiring po talagang ginagawa nila doon, Bongo Genesis. Okay. Bumudjay with your follow-up kay Senator Risa. Senator, sa ibang usapin naman tayo, kaugnay nga sa mga Opo. kasalukuyang krisis na kinakaharap ng ating bansa. Kontento po ba kayo, Senator, sa kasalukuyang tugon ng Philippine government sa crisis that we are facing right now? Well, mabuti kung pagsimulan na yan. Itong linggo na, magdadalawang buwan na yung gerang iyan at saka yung pero mas marami pa po tayo talagang kailangan gawin. So sa panig ko, halimbawa, patuloy nating isinusulong yung supplemental budget bill para naman palawakin ang tulong sa ating kababayan na ngayon dahil tumatagal itong krisis sa langis. Halimbawa sa sektor agrikultura, lubos na apektado talaga sila dahil sa sobrang mahal ng urea o yung fertilizer, yung abono. Sa pag-aaral Bombojay ng aking opisina, kung hindi kikilos ang gobyerno, bababa sa 7,200 pesos lamang ang buwanang kita ng magsasaka. Wow, wala pa sa kalahati ng minimum wage. At kung ganyan kababa ang magiging kita nila, baka maraming magsasaka ang tuluyang tumigil sa pagsasaka at malalagay lalo sa alanganin ang ating food security sa buong bansa. Doon naman sa service contracting para sa ating mga public utility vehicles. Inamin noon ng Department of Transportation sa Senado na yung kasalukuyang 1 billion pesos na pondo nila sa service contracting, aabot lang sa 2 araw kung ipatupad ito sa lahat ng ruta sa buong bansa. So kailangang i-expand ang service contracting. Kasi hindi lang 2 araw, aabot na sa 2 buwan ito. At kailangang makabiyahe ang ating mga jeep, mga bus, iba pang PUVs, na hindi sila napipilitang pumila lang para sa ayuda. At yun na nga, may masasakyan yung ating mga pasahero. Posibleng gawin yan, Bombojay, kung halimbawa ilipat o gamitin ang pondo sa ilalim ng DSWD papunta dun sa DOTR. So yung nabanggit ko kaninang supplemental budget bill, may initial na 52.8 billion pesos package. Ang 12B dyan para sa public transport sector, ang 2.8B para nga sa agrikultura, at 38B naman para sa ating OFW repatriation at saka reintegration. But syempre, dahil nga nagdadalawang buwan na itong krisis na to, yung proposed na 52.8. Okay, balikan po natin mamayang linya ni Senator Risa, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa, ang kasalukuyang topic ay tungkol dito sa oil crisis. Patuloy po yung paggawa din ng ating Philippine government ng ilang tugon. Okay, balik po tayo, Senator. Welcome back. Yes, Bombo Genesis. Opo. Hello? Opo. Yes, Senator. Naputol ho kayo kanina doon ho sa Sorry. supplemental budget. Opo. Yung sa oil crisis natin. Doon sa supplemental budget, opo. Yes, so itong proposed na 52.8B para sa supplemental budget, malamang lalaki yan ayon sa kailangang serbisyo. So halimbawa na yung budget support para sa magsasaka at mangingisda, maaring umabot yan sa 100 o 189 billion pesos kapag umabot ang krisis sa susunod na buwan ng Mayo hanggang Agosto dahil yan pong mga buwang iyan ang ating farming season dito sa Pilipinas.
Okay, good thing, Senator, na-mention nga natin itong supplemental bill, and nakikita natin na the Opo. Senate conducted a series of hearing to address the crisis Opo. while the government has already started utilizing funds. Yung question dito, Senator, kung Mm. magtatagal pa po itong krisis, may enough Yes. pondo pa po ba? Specifically, itong nasabi nating supplemental budget. And what about Mm. the reallocation sa 2026 budget, Senator? Well, Bombojay, halos 2 months ago nung una kong ipanukala itong 52.8 billion pesos na supplemental budget, may tinukoy na kami, mga kalahating dosena o 7 possible sources ng pagpopondo diyan. Halimbawa, kung maalala ko, sabi ko yung bilyong pisong binudget para dun sa pag-chair natin sa ASEAN ngayong taon, baka pwedeng kahit kalahatiin, no? Kalahati na lang ng mga social events na itinakda para dyan ay pwedeng i-reallocate muna natin para dito sa pagsuporta sa ating mga magsasaka at mangingisda, sa ating mga public transport drivers at operators, at sa ating mga overseas Filipinos. Ano pa, yung mga dinisallow na paggastos para sa flood control projects dun sa budget nung nakaraang taon dahil nga sa na-discovering scam doon at patuloy pa nga yung investigasyon, ay baka pwedeng dito na muna talaga gamitin para sa supplemental budget. Ano pa, may tinukoy kaming ilang mga malalaki at pangmatagalang proyekto na kung later this year pa dapat gastusan, baka pwedeng desisyon na ng executive na yung mga items na yon ay yun na nga, gamitin muna para lamang itawid yung ating mga vulnerableng sektor sa mga buwang ito ng giyera at oil crisis. Para kung makasurvive sila, makasama pa rin natin sila, di ba, sa mga mas pangmatagalang solusyon at reforma natin sa ganitong mga pangmatagalang problema. Lalo lamang tumindi nitong krisis. Okay, that's good to know, Senator. Bojen? Okay. One last update sa akin, Senator, doon ho sa flood control Yes scandal. po. Ano pong nangyari na ho dito? And Opo. yun pong report, yung initial report po ng committee on, o yung Blue Ribbon Committee, ano na pong nangyari ho doon? Opo. Parang kulang pa rin po yata yung mga pumirma doon, Senator? Well, kulang na lang, hindi na kulang na kulang. Oo. Kasi yung orig naming 4 na pumirma, nadagdagan na po ng 2. So, 6 na po kami, 3 na lamang ang kailangan para ma-sponsor na po ito sa floor ni Chair Ping Lacson. Okay. Yun po. So, patuloy po naming i-follow up po na meron pa pong makapirma para at least kasi maiulat na sa ating mga kababayan ang bunga nitong investigasyon. Talagang naghihintay po ang ating mga kababayan at kailangan at dapat nilang at nating lahat malaman ang buong katotohanan. So, meron na ho tayong 6 ngayon. Kapag halimbawa, Yes. nagsagawa ho uli ng pagdinig dahil nga with the anticipating kung sakali mang mapauwi sa Pilipinas si Saldico, paano ho siya mag-fit? O paano po siya mag-fit doon sa report, Senator? Ay, malaking piyesa ang maidadagdag niya sa binubuong puzzle, no, para i-fit dun sa magiging final committee report ng Blue Ribbon. Kaya sana talaga umusad yung proseso ng pagpapabalik sa kanya sa bansa. At pagbalik niya rito, sana ay ilahad na niya sa taong bayan ang buo, kumpleto at totoong nalalaman niya tungkol sa flood control scam. Okay. Thank you so much, Senator Bomojay. May follow-up ka pa kay Senator? Lastly, on my end, Senator, mahingi lang kami sana ng update sa Global Progressive Mobilization, which you attended lately, Senator. Salamat. Naku, naging napakamatagumpay po yung Global Progressive Mobilization event na dinaos sa Barcelona. Nagsama ang marami naming mga progressive, modernizing, reformist na mga leader at organisasyon mula sa iba't ibang mga labor parties and movements, sa hanay ng mga social democrats sa buong mundo. At dito talagang kinilala yung urgency nung pinag-uusapan din natin, Bombojay, na gera at saka oil crisis, at iginiit yung alternatibong
sinusulong, isinasagawa na ng mga partners namin na nasa mga gobyerno ng bansa nila at yung mga kilusan, iginigiit yung alternatibo natin na tigil putukan, balik sa negosasyon para sa kapayapaan at yung mga long-term na mga solusyon para yung nagbunsod nitong oil crisis, hindi lang externally pero internally sa bawat bansa, internally sa buong mundo, ay mabigyan na ng solusyon at mapagkaisahan ng mas maraming tao sa buong mundo. At kasunod ng konferensyang iyon kasi, Bombo Jai, nagkaroon pa ako ng mga events kasama yung ating mga kababayan doon sa Barcelona, mula pa sa ibang bahagi ng Espanya at mula pa sa mga 8 ibang bansa dyan sa Europa. Mga kababayan na pumunta, mga OFW at mga overseas Filipinos pumunta sa Barcelona para lang makapag-usap kami, kumusta na ang iniibig din nilang inang bayan, itong ating bayang Pilipinas, at paano sila makakatulong para hindi lamang lutasin itong krisis na to, pero tulungan talaga tayo na umunlad. Pagyamanin yung ating ekonomiya, mag-share ang mas marami, ang lahat sa yamang ito, at talagang patatagin yung ekonomiya at yung buong lipunan natin sa mga susunod na taon. Kaya talagang hindi tayo nalilimutan ng ating mga kababayan natin na overseas at nagtatrabaho, tumitira doon, nag-aaral doon. Wag na wag din natin silang kalimutan. Kasi alam mo, Bombo Jai, para sa akin, kung nasaan ang mga Pilipino, ang bawat Pilipino, dito sa ating bayan at sa buong mundo, yan po ang Pilipinas. Okay, thank you for that, Senator Bombo Jen. Okay, Senator, maraming salamat. Thank you so much for joining us. Ingat po kayo, Walang Senator. anuman po, ingat din po. Si Veros, mga kabumbo. Si Senator Risa Ontiveros, mga kabumbo. Kaugnay pa rin po dito sa ilang mga usapin tulad po ng flood control scandal, West Philippine Sea at iba pang mga issue. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.